Hello, Ari. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Aries. Ito po ay para sa buwan ng Agosto 2026. Kunin niyo lang po yung nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaari ang mensahe sa susunod na buwan nang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako may dahilan kung ba't kayo napadpad dito or ba't nyo pinindot to. Maaaring may message dito na karapat dapat nyong marinig. Parang meant to be, ganyan. Uy, 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 uy. Sige, kunin natin parehas. Uy, hindi matitinag si Aries. Something has to be celebrated. And gagawin mo ang lahat para ma-celebrate ito. Pagtitipon, meeting with friends, pwedeng matagal ka nang nakakulong sa isang, I don't know, lugar, lungga, living under a rock. Matagal mo nang kinulong ang sarili mo, o pwede din naman ay, ewan ko, extreme to ha, pero pwedeng mo lang makarelate, or pwedeng, no offense din, pero pwedeng may isang out there na nakulong for the longest time. Yung sasabihin ko na extreme ay pwedeng naging part kayo ng isang kulto na alam mo yun, nandun ka sa loob ng you used to think it was good until it's not. And then finally, you're breaking free. Yun yung scenario na biglang pumasok lang sa isip ko. So, maaaring may nakarelate doon. Pero pwede din naman na you were in a bad family situation. Pwedeng hanggang ngayon, ikaw ay parang bullied or parang oppressed o parang dinidiin ng isang grupo na matagal kang namuhay, kung hindi namuhay, parang living their belief system. And so ngayon, parang pwedeng itong celebration na to, not necessarily yung physical na celebration, pero more of parang mental and emotional celebration na finally I'm free. Pwedeng yan yun. Yan yung core energy. Actually, yun na yung parang summary eh. Pero yun yung main na tema na na-pick up ko para kay Aries sa buwan ng Agosto. Kuha tayo ng parang exploration nun or yung narrative. What's going on with Aries. Pasensya na kayo kung may ingay pa rin kayo naririnig kahit gabi. At pasensya na dahil tayo ngayon, night mode ang setup natin. Iyon ay dahil malakas ang ulan. Malakas ang ulan kanina. At wala din akong ilaw, wala din akong lighting. So, na matino. So, might as well, di gabi na lang natin kunan. Uy, ang ganda. Life well lived. Missed opportunity in love or missed opportunity when it comes to expressing your love, ganyan. Pwede din naman na hindi na alagaan ng sarili. Pwedeng ganon. Pwedeng yung iba sa inyo masyadong, kung nakarelate man kayo dun sa yung freedom at celebration from, pwedeng a toxic workplace eh. Pwedeng nakapag-ipon-ipon ka na ng konti at ikaw ay parang ready to retire na or ready to venture into something big na when it comes to finances. Kasi this is a life well lived. Umpisa-umpisa ng reading mo, ang ganda ng ang ganda ng pasok ng enerhiya ng Ten of Pentacles. Kumbaga, pwede din na ito ay manifestation na you have reached your financial goals. O pwede naman na experience mo ngayon yung tagumpay na matagal mo nang ninanasa. Yun nga lang nga, ang trade-off nun ay pwedeng hindi, wala nang time para makipag-date kung romance ang gustong marinig mo ngayon. Pero kung hindi naman romance, pwede naman ito ay napabayaan ng sarili. So, missed opportunity when it comes to a heart, kumbaga love, na hindi lamang love para sa ibang tao, kundi love para sa sarili. So, pwedeng trade-off. Kumbaga, kapalit ng reaching your financial goals,
ay nakapabayaan ng sarili. Pwedeng ganon. Or wala ng panahon para lumove life at ikaw ay parang feeling mo siguro, yung iba sa inyo, feeling mo you have missed out on life. Walang opportunity for now, if not missed, walang oportunidad sa ngayon para makipag-date o makipag-date ulit. Pwedeng nagfo-focus ka sa pag-build ng bahay, nagfo-focus ka sa ibang mahalagang bagay when it comes to pwedeng health or wealth, yung Ten of Pentacles. Pero ang ganda niyan kasi, sign yan na may close ka ng bagay na when it comes to finances. Close meaning pwedeng i-close yung deal, o kaya pwedeng nakuha mo na finally yung yung role na matagal mo nang inaantay, kaya merong core energy of celebration here. Aalis ka na sa isang toxic na workplace or mga bully na tao, and may realization of where you should spend your energy or your life. Yung iba sa inyo, ang feeling ko parang tatahak ng bagong path. May minamataan na hindi ko alam kung retirement plan, early retirement, may minamataan na major move. At matagal mo na sigurong iniisip, pero ngayon ka pala magkakaroon ng chance na i-explore siya. Or iniisip mo pa lang kung parang paano ko kaya sisimulan to, paano ko kaya gagawin to. I mean, there's a missed opportunity when it comes to love life or a chance to take care of yourself, pero mukhang focused si Aries to achieving or starting a new path. Ano pa lang, kumbaga iniisip pa lang ni Aries. Pero may dalawang dito, cards dito na unang pumasok sa isip ko. Mukhang ang advice sa'yo ay magpahinga ka muna. Pwede kasi na burnout ka. Yung iba sa inyo magde-decide na magpahinga muna, sabbatical, ganyan. Pahinga muna ng magbakasyon, ganyan. Kasi itong dalawang cards na to ay hindi mentally and emotionally hindi ka okay. Mas hindi okay yung emotionally. Pwedeng yung work na pinag-focusan mo at nagdala sa'yo ng financial success or success in general ay something na took its toll on your health or your emotional well-being. Ang King of Cups kasi, usually court card yan, court card kasi siya, so usually tao. Pero I don't feel like tao ito. Pero yung iba sa inyo, pwedeng makarelate doon na may tao around your life, pwedeng older than you, um, they have this power over you. O kaya naman, hindi equal power relations at they are asserting their power over you. Asserting their power over you meaning, mainitin ang ulo and parang ikaw ay very submissive or parang napupwersa ka na maging submissive na lang. And mukhang doon nanggagaling, pwedeng siya yung bully na sinabi ko kanina, na oppressive ang energy, na parang dinudukduk ka na gawin mo to, ito yung gawin mo, emotional manipulation ang ginagawa, aalis ako kapag hindi mo to ginawa, o kaya ay um, sisigawan ka, alam mo yun, hindi maganda yung trato sa'yo. Kung hindi ka nakaka-relate dun, na tao yan, Cancer, Scorpio, Pisces yan. Medyo may toyo siya ngayon or medyo napapadalas yung toyo niya ngayon. Kung hindi ka nakaka-relate na may taong ganyan sa paligid mo, pwedeng yan ay recurring pattern sa buhay mo na ikaw yung nawawala ng, ikaw yung may toyo. Napapadalas yung toyo or napapadalas yung init ng ulo. At ayun ay manifestation maaari ng stress or manifestation na parang hindi okay yung mind, yung utak mo ngayon. Utak and feelings, parang ang bilis mo magalit, ang bilis uminit ng ulo mo.
o kaya naman ay napapraning ka sa mga bagay na hindi naman dapat kapraningan, or pwedeng sinasabi sa'yo ng friends mo, parang huwag mo na nga isipin yun, huwag mo nang i-overthink yun, pero hindi ka makatulog kakaisip kung ano yun. Hindi ko alam kung ano yung iniisip na yun, ikaw ang makakalam nun. Kung nag-resonate sa'yo yun, I think alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Na isang bagay na napapraning ka. Pwede din kasi na, yung iba naman sa inyo, kung romance ito, pwedeng yung partner ni Aris ay parang may something nakakaiba sa kanya. May something na mali sa kanya. And parang napapaisip kayo, parang ano kayang, hindi ko pa nakikita na iniisip mong hiwalayan, pero ang mas nakikita ko ngayon ay parang, ano ka lang, napapansin mo pa lang na may mali. O parang may kakaiba. May kakaiba sa kanya, or may kakaiba. Basta may kakaiba. Pero, ayaw mo namang gumawa ng ano, you don't want to make changes where something has to change. Kung ikaw yung tinutoyo, ikaw ayaw mong ano, ayaw mo mag-seek ng help, or ayaw mo ikwento sa friends mo, pwedeng kinikim-kim mo lang, parang focus ka lang doon sa goals mo. Nasa headspace ka ngayon na parang I want to pursue this, I want to do this, o kaya parang simulan ko kaya ito, pero hindi siya holistic. Hindi holistic in a sense na alam mo magiging successful ka, confident ka dun sa success na parating sa'yo, pero ang trade-off nun is ano, mapapabayaan mo yung sarili mo. Sorry sa ilaw na yan, kasi ano ba natin aayusin? Didilim kasi. So, I hope hindi siya masyadong nakaka-bother. Baba na lang natin to. Yan. Hindi ko alam kung may ano mayroong parang push and pull sa buhay ni Aris ngayon. Push and pull meaning malakas yung trade-off. Halimbawa, successful ka, no? Na-reach mo na yung financial goals mo. Pero for some reason, nagka-emergency. So, kailangan sa bahay ng share mo. Pwedeng yung parent mo, nagkaroon ng sakit. O ikaw, yung nagkasakit. And so, parang nabawasan din. Or napapaisip ka na kung paano yung pagpa-prioritize mo ng savings mo. Pwedeng gano'n. May mga bagay na kailangan magbago. Pwedeng yung iba sa inyo kasi breadwinner. Breadwinner kailangan magpadala. I mean, maraming ipon, naiipon, pero napapabayaan yung sarili. May mga tao na pwedeng yung family mo, pinupwersa ka na magpadala, kung nasa ibang bansa ka, magpadala pero hindi pa kaya sa ngayon, o pwede din naman na gagawin mo ang lahat para makapagpadala pero napapabayaan ang sariling ipon, o kaya naman ay hindi masyadong um, actually yun na yun hindi masyadong naalagaan yung sarili. Siya pa yung nag-clarify ng Ace of Cups. Yung sinabi ko kanina na napapabayaan ng sarili. Queen of Pentacles is Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng nanay mo yan, hingi ng pera sa'yo. Pero pwede din naman na kapatid mo, ate mo. Pero pwede din ikaw. It's either may earth sign sa chart mo, or ikaw yan, yung energy mo na matagal nang na-challenge ang yung finances dahil sa mga tao na umaasa sa iyo. And ito yung kailangang magbago. Death kasi to. Ang death is pwedeng death of an old self, death of an old parang belief, death of an old So, pwede din na bumalik tayo dun sa core energy mo kanina na magsi-celebrate ka na kasi graduate ka na sa pagpapaaral ng mga kapatid, or graduate ka na doon sa pagbibigay ng sa bahay. Pero yung iba sa inyo pwedeng in the future pa nag-graduate, pero soon um, it has to change. Pwedeng may recognition na that has to change. Kumbaga, it should come to an end na yung pagpo-provide 90% ng sahod mo, alam mo yun, nasa bahay, parang
why do I feel like this person na may toyo, yung sinabi ko kaninang may toyo, uh, alam mo sa sarili mo na kailangan mo ng iwaksi, kailangan mo ng bawas. Kung hindi ka nga nakaka-relate na dun sa may isang taong panggulo sa buhay mo, pwedeng energy mo yan, yung overgiving, na to a point na ikaw na nababurnout, ikaw na napapagod, so wala ka ng work-life balance. Hindi mo na ma-juggle, na overwhelm ka na doon sa mga ganap na parang overgiving or mga ganap na bigay tayo ng bigay. Pwedeng this August may recognition na parang I should stop, parang overgiving, uh, pero pwede din naman na this August parang may bonggang emergency na makakasira ng plano mo at yun ang magiging dahilan para ma-realize mo na it has to stop. Kasi ikaw ang naapektuhan o ikaw. Alam mo, feeling ko din, yung iba sa inyo, I mean, may sitwasyon na ganito ang nangyari pero it doesn't affect you much. Parang para sa inyo, hindi, okay lang yan. Pwedeng ganon. So, i-wish mo na lang na kung okay lang sa'yo na 90% ng sahod mo ay napupunta sa iba, kung okay lang yun sa'yo, huwag mo, i-wish mo na sana hindi ka magkasakit. Kasi something has to give. Sooner or later, marirealize mo or makikita mo na parang yung health mo ang napupurnada. Napupurnada. Or kasi hindi mo pinapakinggan yung mga bagay na yung sinasabi sa'yo ng kutob mo. Meron kang kutob dyan eh. Nagsasalita yung kutob mo dyan. May sinasabi siya sa'yo. Ikaw, itong parang ewan ko kung papatay mali siya ko or yung pala ibig sabihin ng death no? Patay mali siya. Papatay mali siya ka dyan na parang, hindi, okay lang yan, binabrush off mo siya. Walang tower, thank God, doon sa reading mo. Pero, pag lumabas ng tower, ibig sabihin nun, kasi, padating na. Maybe August, padating this August, yung parang mawawasak na lahat. Parang, ayaw mong tumigil Parang overgiving ka, overworking ka, napabayaan mo yung sarili mo, ako gagawa ng paraan. Yun yung sasabihin ng universe kung lalabas yung tower. Pero, semi-ganun yung napipick up ko na energy. Wala pa sa ganun, wala pang tower kasi hindi lumabas yung tower. So, baka September, no? Ito, last card mo. Uy, this is nice. Fantastic. Ang ganda nung reading mo kasi starting it is, di ba kanina, celebration. Merong oppressive energy, pero may celebration. Yan ang core energy mo, no? So, I feel na most of Aries, since matapang kayo, ay gagawa ng, parang, i-continue niya yung parang thought na, gawin ko kaya to? Explore ko kaya to? And that will bring you fulfillment. There's something that you would start as in hindi totally leap of faith, pero start as in parang iisipin mo, paplanuhin mong maigi. Hindi ka masyadong padadala dun sa mga amuyong or mga panggulo dyan sa paligid. Kasi I feel na may sisimulan ka na isang bagay na magdadala sa'yo kung hindi ng success ay emotional fulfillment. Starting your reading, parang siguro ganun roller coaster ang August ni Aries. Um, 10 of 10 of Pentacles tapos ending it 10 of Cups. Emotional fulfillment. Tapos tingnan mo, magkaibang deck to parang sila, parang, uy, parang ano kaya meron doon, may party doon, tara, let's rendezvous, let's meet up friends, punta tayo doon, tapos ending, tingnan mo may kasal or celebration, parang bridesmaid, celebration ng parang siyang Three of Cups na nag-progress into something, kasi Three of Cups to eh. Kaibang deck yan Tapos ito, Ten of Cups. Nag-progress siya into something na parang fruitful. So, kung ano man yung sinasabi ng kutob mo na i-explore mo na, tanggalin mo sa buhay mo, do it. Kasi, tanggalin mo. May kailangan kang, parang, tingnan mo siya, parang, Lord, ano bang pipiliin ko sa dalawang to? Left or right? Ganon. Alam niya ng kutob mo. Sinasasabihin niya sa'yo. Usually, malalaman mo na yun yung tama pag yung kutob. Halimbawa,
Lord, ano ba pipiliin ko dito, left or right? Yung left ba? Pag nag-excuse ka, gumawa ka ng excuse na, baka magalit si ganito pag yun yung ginawa ko. Yun usually yung tamang path. Kasi, kung hindi ka pa rin naniniwala doon, try mo, bago ka matulog, yung point na antok ka na, tanungin mo yung sarili mo, parang kung magkakausapin mo yung subconscious mo, para paggising ko, give me an answer. Para siya nagdadasal din. Lord, give me an answer. Ganito yung gusto kong gawin. Dapat para sa akin ba to? Gawin mo yun every night. Makukuha mo yung sagot kung left or right. Anyway, so tingin ko kung ano yung sabihin sa'yo ng kutob mo na gawin mo, you might want to explore it. Kung merong kailangan baguhin, I think alam mo kung ano yung kailangan baguhin. Kung ikaw nga ay breadwinner na hindi naman na-reciprocate yung binibigay mo, that has to change. Kung mag-cut ties, if yun yung necessary na gawin para hindi ka na ma-burn out, then do so. Bawa yun. O, di ba? Lord, ano bang pipiliin ko dito? Left or right? Biglang may spark ng knowledge or information na parang may bumulong sa'yo, sinabi na, left, huwag ka na magbigay sa, sa kapatid mo na walang trabaho. Example lang to ay, baka magalit siya sa akin o gumawa ka ng excuse, di ba? So, yun yung tamang gawin. Yun yung sinasabi sa'yo ng intuition mo na gawin mo. Ang high priestess para maging reversed ay parang may dinededma ka dyan na mensahe sa'yo ni universe. It has to change. Pwede din yung iba sa inyo dealing with a Scorpio. Take what resonates lang. Kuha tayo ng message sa'yo ng Oracle. Mensahe mo para kay Aries. Babasahin ko yung guidebook nito. Para kayo din ay, may tumalon. Okay, kunin natin siya. Ooh, Two of Cups to sa, alam mo, ito, itong card na to, lagi kong basa dyan is Two of Cups. Pero hindi yan Two of Cups kasi Oracle card yan. Two of Cups as in partnership o kaya bringing back, parang giving love and receiving love. Equal give and take when it comes to love. Hindi ka lang give ng give, pero dapat kind ka din sa sarili mo at willing ka to receive. Okay, ang pangalan ng card na to ay compassion. If you've been harmed by someone, your pain and anger are legitimate responses. But if you find yourself stuck in the wounded place, you can heal your heart by filling it with compassion. Compassion isn't pity or even forgiveness. It's quote unquote suffering with putting yourself in the other person's shoe and imagining what they are going through. Even the very worst people deserve some modicum or compassion. After all, you have to be pretty damaged to want to damage someone else. Ang dark nitong ano na to, no? Anyway, itong deck na to, may light and dark message. Ang light message niya is having compassion for someone isn't really about them at all. It's about finding peace for yourself. Dark message. Having compassion for someone doesn't mean you condone their bad behavior. So be compassionate with yourself. Saktong-sakto siya sa mga sinabi ko kanina. Anyway, salamat. Iwan ko na yun doon. Ari, sana makita kita ulit next time. Like, share, and subscribe naman po. And hope to see you soon. My name is A. Bye-bye.